umaga po sa inyong lahat. Narito ang aking mga kagrupo sa aming hulaan na aming itatanghal ngayong araw. Ngunit, bago kami magsimula, ako ay may katanungan. Narinig niyo na ba ang kwento ng Why Women Wash Dishes ni Filomena Colomina na isinari naman sa wikang Tagalog ni Pilipining Nerissa Sarmiento? Pues, ating tukayan ang kwento ito. Sisimulan natin ang ating istorya sa bayan ng Santa Rosa, kung saan nakatira ang mag-asawang nagnangalang Hugo at Imelda. Lagi na lang sa tuwing sila ay akain, pinag-aawayan nila ang paghuhugas ng pinggan. Kung tatanggi si Hugo ay papagalitan naman siya ni Imelda. Kung ano-anong pangalan ang tinatawag niya kay Hugo. At kung sasagot, tutugusin ni Imelda si Hugo ng palisambog. Nakasanay na ng tawagin ng kanilang mga kapitbahay ang bugmutin si Imelda na Imelda! Pilipina, isang Pilipina ay nakita kong isang babae. Hindi ko malimutan ang kanyang lahi. At si Hugo na Ako si Jesus. isang araw, nang malapit na silang matapos kumain, biglang tinatawag ni Hugo ang lamesa. Sabay sinabi, "Naalam ko sa mga bigat! At sino? Ako! Aba! Kung ano naman ako sa mga bigat! Dahil sa sinabi ni Hugo, tumayo si Imelda na may wow at tinatawag si Hugo. Gamit ang kanyang malaking boses, tinanong niya ang kanyang asawa, "Ay, sino pinuhuwag ang magpunta sa mga bigat?" Natakot si Hugo, nangingi, nakaramdam ng kaba, napahawak siya sa dulo ng mesa. Tinignan ng kanyang asawa ay hindi niya magawa. Pinulong niya sa ere ang mga salitang, "Ikaw ang babae, ikaw ang tamang trabaho sa bahay. At ano gagawin ko? Nagtapos mo yung lalo sa trabaho, higa ka na lang agad. Pwede ba yun? Ako na nga nagtutulog na yun sa bahay. Puro dito-dito ano na naglalaba. Lahat nagtatubak na mahirap na ako natin. Tapos kayo na yung bukas ang bigat pinagkainan mo. Trago mo ako sa hindi ako mabuti sa mga bigtan." Dahil sa sinabi ni Gongong sa mahabang ulo ni Kamanda, tinanong niya ang kanyang walis. Nakita ito ni Gongong. Sa pagkakataon niya, alam niya sa sarili niya na kailangan niya namang ihanda ang kanyang sarili sa matagal-tagal na hapulan. Kinuha ni Kamanda ang walis, itinaas ito at hinabol si Gongong. "Ikaw! Tama na yan! Kahirap ka!" Sumuot si Gongong sa ilalim ng lamesa. "Sandali lang! Hintay! Huwag mo kaluhan! Bukas ka dyan! Bukas! Bukas! Hintay! Hintay ko! Magkasundo tayo. Walang magsalita pa. Marami mo pong sirit yan." Ang sabi ni Gongong na nakatago pa rin sa ilalim ng lamesa. Dahil sa sinabi ni Gongong ay napaisip saglit si Kamanda. "Lumabas ka muna yan! Lalo mo kung ito lalaki. Hindi ang parang kakupusang naghingi sa ilalim ng mesa. Patago mo na ang iyong walis." "Sige, sige, wala na." Lumabas mula sa ilalim ng lamesa si Gongong. Nang makita niya ang kanyang asawa na may hawak na walis sa kanyang likuran, ay nag-umpisa naman itong nakaramdam ng kaba. "Upa!" Gamit ang walis, tinulong ni Kamanda ang upuan at doon naman takot na takot na umupo si Gongong. "Oh, anong sasabihin ko? Ano natin magbabae ng umpisa? Gusto mo tayo? Ako na magsalita bago ko sabihin ang umpisa. Siya na umumpisa ko yung malaki ko." "Ganoon lang?" "Oo, ganoon lang." "Ng mga biglan?" "Ng mga biglan." "Pati ng mga palayo?" "Pati ng mga palayo." "Kahit mga malaking kawali?" "Kahit pinakamalaking mga kawali." "Kahit mga mamandikang tupperware?" "Tupperware?" Panandali ang nanahimik si Gongong. Nagdalawang isip bigla sa kasunduan. "Ano, hindi mo kaya?"
hinilaan ng mga pinggan. Hindi ito pinungan ng dalawa. Marami nang nagawa ang pusa. Tumalan sa kalan, binilang ng mga tupperware, nahulog pa nga ang kawali, at natapos ng laban. Ngunit, nagpanggal si Kaubong na walang nangyari. Nanatili siyang nakaupo at dinuntin si Kamaldang. Unti-unti lumubog ang araw, ngunit patuloy pa rin silang walang tupuan. Halos naputo na ang kanilang mga mata. Ang kantikan, aba, biglang naluha ang dalawa. Basang-basa na ang pawis ng kamiseta ni Kaubong. Pinagpapawisan na rin ang noon ng Kamaldang. Tumulo sa kanyang pisngi at umatak sa kanyang dibdib. Ilang sandali ay biglang tumawag ang kanilang kapitbahay. Marimana, Kaubong. Hindi rin sumagot si Kaubong. Makikilabaw rin ako ha. Siguro walang tao. Nagtaka ang kapitbahay nang makita niyang nakabukas ang pinto ng bahay ng mag-asawa. Nakabukas ang dito. Sinamaan ang tingin ni Kamaldang si Kaubong dahil sa siya ang huling pumasok sa bahay. Tinanatan din naman ito ni Kaubong. Nag-aaway ang dalawa. Ngunit walang boses na lumalabas mula sa bibig nila. Dati natin na kami sinasarado nila yun kung lalabas sila ng bahay ha. Hindi na ako lalabas. Ayusin ko na lang mag-alis ko. Pumasok ang kapitbahay sa loob ng mag-asawang Kaubong at Kamaldang. Nung siya ay tuluyang nakapasok, nagtaka siya sa kanyang nakita. Sina Kaubong at Kamaldang na parang ang mga istalwa na hindi gumagalaw at magkaritigan lamang sa harap ng lamesa puno pa ng mga platong hindi pa nauugasan. Nilapitan ng kapitbahay ang dalawa at nagpalipat-lipat ang tingin nito sa dalawa. Andito lang pala kayo. Hindi niyo ba ako narinig kanina? Hindi ko malaw ang nagsalita ang dalawa. Anong nangyari sa inyo? Niyog-yog niya ang balikan ni Kaubong. Hinayaan naman ni Kaubong na siya ay yugyugin at lalo pang itinigom ang bibig. Sunod na lumapit ang kapitbahay kay Kamaldang. Ano nangyari? Niyog-yog din niya ang balikan ni Kamaldang hanggang sa itinulak siya ni Kamaldang nang walang sabi-sabi. Ay nakaano ba kayo nakarasa sa inyo? Nakapagpapagod kaya? Sinubukan muli ng kapitbahay na yugyugin ang balikat ng dalawa. Ngunit isa man sa kanila ay di tumayo o nagsalita. Dahil dito, nahintakutan ng kapitbahay. Sa halip na maglaba ay tumakbo siya ng dali-dali palabas ng bahay. Ipinalita niya sa mga kapitbahay na may masamang nangyari kina Kaubong at Kamaldang. Nagtipon-tipon ng lahat sa bahay ng mag-asawa. Anong nangyari? Makikilaba lang sana ako dito sa Kamaldang. Pagdating ko, ayan, nakikita. Delikado tayo dyan, pare. Ano na, Kaubong, paano tayo pupunta sa bunga ni Mami ang gabi? Dahil sa narinig, umiit ang dugo ni Kamaldang. Sinamaan ang tingin ni Kaubong na takot dahil nabuko siya sa kanyang pinaplano. Ano, Kamaldang? Ano, magsasabihin mo naman mga asawa mo sa buhay malaya? Tapos ikaw, naandar mo masyado? Buti pa ang lang ni Paring Buloy, chill lang. Habang patuloy na binagalit ang asawa ng kapitbahay si Kamaldang, ay siya namang pumasok ang isang binibini, nakasuot ng simpleng bisita. Ngunit may dalang mamahaling bag na galing ng mga sa Divisoria. Ay, Shana, tinigil ko ang Kumo? Kumo na? Alala na nilapitan ng binibini si Kaubong. Tinapit-tapit ang pisngi nito. Niyakap ng higpit na siyang itinainit palalo ng dugo ni Kamaldang. Kung kanina ay galit na ito, lalo pa itong nagalit sa mga ikinilos ng binibini. Anong nangyari sa inyo? Eh, nakabang sinasabi mo eh. Bebe ko, sinasabi mo sa inyo. Wag kasi, ano daw, bebe ko? Kahit ano yung malaki na pagkain. Nilalaro na. Huwag kang maingay. Carlin, upo! Umalis ka na nga dyan. Hindi ka nakakatulong eh. Wala nga ang nangyayari sa dalawang to. Nang oras na tayo, nag-aaway, nag-uusap, di pa rin sila nagsasalita. Ang mama niya pare, iba na ito wala ka sa akin ng siguro. Patuwagin ko lang. Kailangan ko matulad. Lags yung As isa. we are you? Yeah. Yeah. Ano ko lang sila lang? Kinuha ng binibini ang kanyang cellphone sa minamahal niyang bag. Tatawag na sana siya ng ospital nang biglang hablutin ng kapitbahay ang cellphone ng binibini at itinapon ito kung saan. Where did you go in? Ang mahal-mahal ko eh. May ari ko. Kinuha muli ng kapitbahay ang cellphone at
binigay ito sa binibining. Ayan, saksak na sa pagawa yang ay umuubansin. Kahit anong pagsisikap nilang lahat para makapagsalita ang mag-asawa, ay wala pa rin nangyari. Binalaan ni Kamaldang si Kaubong at pagkara ay pumikit, pati si Kaubong pumikit si Kamaldang upang maiwasan ang mga kapitbahay. Kung kaya ipinigit din niya ang kanyang mga mata. Walang mangyayari kung tumawa na natin. Tatawagan ko tayo. Ano ang ikasama natin? Walang pumansin sa sinabi ng binibining. Hindi rin nagtagal at bumalik na ulit sa kumpare. Ngunit wala ang albularyo. Asa na ang radio? Hindi nagtagal at sa wakas ay dumating na rin ang albularyo mula sa kabilang bayan na si Mang Tomas. Medyo may katandaan na rin ito at may dala-dalang bayong. Inilapag niya ito sa harap ng mag-asawa. Ikaw na! Tuloy na! Alin na yung bayong ko? Wait na ako dito ha. 2 minutes na. Unang treat ko. Yuko. Kitang-kita tong mga to. Kulang, inakulit siya. Isang kulang. Ang ano po gagawin natin para bumalik sila? Ito mga gumawa. Hindi ako at naman ito, ano lang ito? Partner? Ano lang? Manahimik ka na nga dyan. Hindi na nakakatulong eh. Sandali ang nanahimik ang albularyo. Tila ba nag-iisip ng paraan kung ano ang gagawin para mapagtalim ang mag-asawa. Maya-maya ay bigla siyang napasigaw. Dahilan para lahat ay magulat. Kailangan ko ng tulong ninyo. Nasama kayo. Dahil malakas ang lupa na ito. Patlag bigyan ng mic. Sa kabila, Yung nakita ko na. sa kabila ng lahat naman nangyari, ay wala pa rin nangyari na mahutungan sa maldang. Napagod ng lahat ang albularyo. Ngunit, sadyang malakas talaga ang sumanib sa espiritu sa mag-asawa. Dami sa mga talaga. Pa rin sila. Ano yan? May pag-asa pa bang may babalik sila? Ngunit huwag kayo mag-alala. Hindi ako malalagay sa mga Mayroong inilabas ang albularyo mula sa kanyang bayong na dala-dala. Inialis niya ang mga platong nakalagay sa lamesa sa harap ng mag-asawa at inalapag ang lahat ng mga kagamitan niya. Nilabas niya isa-isa ang lahat ng laman ng kanyang bayong. Sinimulan muli ang ritual. Pero ngayon, habang isinisigaw ang ritual, isinamsaw niya ang kanyang lulutuin sa gamot na kanyang ginawa at binantahan ang krus ng noon ni Kaubong na tila ay walang mararamdaman. Sunod naman ni Kamaldang na hinila ang hinuturo ng albularyo at pinilipit. Paulit-ulit na tinawag ng albularyo ang pangalan ng dalawa hanggang sa sumapit ang gabi sa mahitakutang bayan. Ah.
Masama ito. Gabi na ngunit natin sila. Posibleng mailiran sa kahit sino ang sumpa kung hindi natin ito malusunod. Muli tinawag ng albularyo ang mag-asawa. Uy! Sa umpisa'y mahina, hanggang sa lumakas ito, palakas, ng palakas. Ngunit, wala pa rin nangyari. Sa tinapagpapagalit ng panahon na naging albalaryo ko, ay ngayon lamang ako nakasaksimagalit sa aking pakiwari. Sila'y wala na, panuhin na itiwan ng kanilang spirito at nakawag lupa. Sa aming nagbabawat ng natin usong may wasang pumasok ang sumpa, ay ilibig silang dalawa. Hindi maiwasan ng mga kapitbahay na mabigla sa sinabi ng albularyo. Tinanong pa ito kung nagbibig lang ba. Nagbibiro ka lamang ba, Master mga Tomas? Ngunit, isindi na talaga ito sa kanyang sinabi. Kaagad niyang inuutos sa mga kapitbahay na gumawa ng ataul bago kumalat ang ulan. Hindi nagtagal ay natapos ang dalawang ataul. Sila'y aking ilibig pagsikat ng araw. Dinibig. Patay na. Sila'y aking ilibig pagsikat ng araw. Ang iba'y kailangan ng konti ngayong gabi. Huwag pinayat. Binuhat ng mga kapitbahay si Kaurong. Nakalimado lamang sa pangyayari. Hindi siya natatakot na mailibing. Lalabas siya sa hukay pagkaalis ng mga kapitbahay. Aba, at tuwang-tuwa pa nga si Kaurong sa mga nangyayari. Inisip niya na ang takot sa kanyang mga kapitbahay sa oras nang nakita siya na bumalik mula sa libingan. Samantala, matamang nakikiramdam naman si Kamaldang sa mga nangyayari kahit nakapikit ang kanyang mga mata. Natakot siya, napapagalitan ng albularyo na siya ilagay sa ataul kung hindi pa rin siya magsalita. Pero ayaw niya pa rin magsalita. Kahit anong mangyari ay hindi siya mapayag na masulog sa ataul. Sa kanyang kalaman ay hindi din papayag ng kanyang asawa na matulog sa taul. Ngunit ni isang reklamo ay wala siyang narinig mula kay Kaubong. Upuhatin na sana siya ng mga kapitbahay nang bigla siyang dumilat. Mga pamilya ng ulo, ang silencio, layas! Baka sa mukha ng mga kapitbahay ang takot at gulat. Takot si Kami Kamaldang at gulat. Gulat na gulat. Sa wakas ay nagsalita na rin si Kamaldang. Maya-maya pa. Yes! Ikaw ako rin nagsalita. Magkasunduan kami. Ako na magsalita. Siya na mabugi sa bigat palagi. Lalo bang nagalit si Kamaldang sa inasal ng kanyang asawa. Kaya kinuha niya ang kanyang walis upang iambalo sa mga kapitbahay at ganun din sa kanyang asawa na atat langit ang tuwa. Yes! Sa wakas din ako mabugi sa bigat palagi. Layas! At dahil doon sa kasuduan ng mag-asawang Kaurong at Kamaldang at